Mapagpalang umaga sa lahat. Welcome sa ating Sunday online worship service. The Life Giver Christian Family Ministries Incorporated is a Christ-centered, Bible-based, family-oriented community of believers. Worship with us online every Sunday 9 a.m. Sundan ang Facebook page LCFM Church Org para sa iba pa nating church activities and updates. Huwag nating kalimutan magpalakasan, magpanalanginan at mag-aral ng salita ng Diyos. Attend your life groups via online, through Zoom or Messenger. Contact your life group leaders for arrangements. God loves a cheerful giver. For your tithes and offerings, you may deposit via BDO or GCash to this account. Oops! Have a break! Midweek kantahan, panalanginan at pakikinig ng mensahe ng Diyos tuwing Wednesday, 8 p.m. Sana Friday na! Sa mga nagtatrabaho, ito ang madalas na nasasabi. Ito ay buhat na rin ng pagod sa weekday work at hassle sa biyahe papunta at pauwi ngayong quarantine. Kaya para tayo ay magpalakasan, manalangin at matuto, we invite all young adults to TGIF night. O thank God, it's Friday night. Via FB Live or Zoom conference sa mga schedule na nakalista. Join the Lightline YAFB page to follow the updates. Tiwala lang. Sa kabi-kabilang mga issues ng buhay, ang hirap basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba nating magtiwala? Yan ang tanong. Magsama-sama tayong muli sa isang makabuluhan at masayang programa na pinagkatiwalaan ng madla. Samahan natin ang live talks with Dean and guests upang talakayin ang mga current issues ng buhay. Kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon? Tiwala lang live talks every Sundays at 8 p.m. Magandang umaga po sa ating lahat. It's Sunday once again and we want to welcome you para sa ating online Sunday service. To start with, basahin po natin ang 2 Corinthians 9 and 10. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako lalong nagiging malakas. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Father in heaven, thank you for this time that you have given us to worship you and hear your voice. Wherever we are, buksan niyo po ang aming puso to honor you and worship you today. Father God, we pray for our country. Please protect us against this pandemic. We pray for the eradication of this virus. Help us to be COVID-free and help everyone who are struggling with this virus. Please heal everyone who are sick and cover them with your precious blood that will bring healing to those who are hurting and suffering from any diseases. We pray for the leaders of our country. Grant them wisdom to make decisions for the benefit of the population and not for their personal interests. May they handle the situation with equity, giving the public what is meant for them. Napakahirap po ng inaabot ng bawat mamamayan, and we pray for comfort para sa bawat isa na nakakaranas ng matinding depresyon at takot sa panahong ito. Strengthen us in our difficulties and console us in our afflictions. We pray for the frontliners who are risking their lives just for the welfare of many people. Please protect them, Father God. Give them courage and strength. Draw them close to you and let them feel your presence. We pray for righteous and God-fearing leaders that they will help our people para po makabangon sa panahong ito. We pray for our church and church leaders that you will provide the needs of the church and the needs of every family. We pray for pastors and their wives,
that you will give them wisdom on how to navigate people and lead them to you. May you allow our country to turn to you in times like this, and that they may experience peace and hope even in this time of pandemic. We pray for the members of the church that you will address the needs of every family and that they will focus on the ministry and not on this pandemic. We pray a blessing for every family, that you would strengthen them and continue to provide for them, comfort for those who need it, and send encouragement for all of us. Strengthen our faith in you and protect us spiritually, physically, mentally, emotionally, and in all ways that matter. Hold us in your hands, O Lord God. Light our path. We lift up everything to you. You are our sovereign God who is in control of everything. Forgive us from all our sins and cleanse us from all our wickedness. We praise you, Father God. In Jesus' name, amen. And now, let's continue to worship God. Sabay-sabay po natin siyang awitan. You
called me out upon the waters, the great unknown, the feet may fail, and there I find you in the mystery, an ocean deep, no faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Though feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Oh. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your
Ang tema po natin ngayong buwang ito ay meron pong pinamagatang Freedom in Christ in the New Normal. Freedom in Christ in the New Normal. At nung pong nakaraang linggo ay in-expound ng ating pong Pastor Ray ang tungkol po sa topic na religious but not righteous, tungkol po kay Nicodemo. Na bagamat siya ay religyoso, ay hindi naman po siya mananampalataya kay Kristo. Na kinakailangan po niyang manampalataya upang siya ay maging righteous. Ngayon po naman, ang ating pong topic ay may pinamagatang stability in the midst of difficulty. Ang ating pong bibigyan diin ay posible ba na tayo ay maging stable sa ating pong buhay Kristiyano sa panahon po ng difficult times na ating pong nararanasan? Pwede po. Pwede sapagkat meron pong salita na mahalaga. Meron pong bibigyan tayong diin na salita na ito po ang pinakasusi. Ito ang pinakaparaan upang tayo ay maging stable in the midst of difficulty. At ito pong salitang ito ay grace, biyaya. Na tayo ay magkakaroon ng stability sa ating pong Christian life in spite of difficult times kung tayo ay manghahawakan sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po akong naranasan na hindi ko po malilimutan na isa po sa amin pong bina-Bible study ay naging mananampalataya. Dati po ay hindi pa po sila natin kasama, subalit ngayon po ay kasama na natin. At sila po ay masigasig na nag-aaral ng banal na kasulatan. At kami po ay laging masaya sa pag-aaral. Subalit tumating po ang isang hindi magandang karanasan. Ang kanya pong mga anak ay nagkaroon ng problema. Ang isa po ay na-ospital at ang kanyang mga apo ay na-ospital din, nagkaroon ng karamdaman. Bagamat iisang ospital ang pinaglagyan ay iba-iba ng kwarto dahil iba-iba po sila ng sakit. At ang negosyo na kanilang pinagkukunan ng ikabubuhay ay hindi po naging maganda. Ang kanyang manugang na kararating lamang ay nawalan pa ng pera, nadukutan po habang siya ay patungo sa isang lugar. At dinalaw po namin ang kanya pong mga apo at ang kanya pong anak sa ospital at napansin po namin na hindi kami nakikita ng kanyang anak. Pala po ay siya po ay nagkaroon ng mata na hindi po nakakakita. At kami po ay nanlulumo at literally ako po ay naiyak sa kanilang sitwasyon. At pinuntahan ko po ang ating pang-ina, ang nagdala sa kanilang pamilya ng Bible study. At sinabi ko, napakahirap ng karanasan ninyo. Ang iyong mga apo ay nasa ospital, ang iyong anak ay nasa ospital din, ang iyong business ay hindi naging maganda, at ang iyong manugang ay natukutan pa. Nakakalungkot. Subalit, ako po ay namangha sa kanyang sinabi. Opo, hindi po maganda ang nangyayari. Subalit ang hindi ko maintindihan. Ako po ay may kapayapaan at kagalakan. Hindi ko po maintindihan. Yon ang key. Yon ang key para po tayo maging stable sa panahon ng difficult times na ating pong naranasan. Sinabi po ni Apostol San Pablo sa 2 Korinto chapter 12 verses 9 to 10. Ganito po ang sinasabi. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly
about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for where I am weak, then I am strong. Si Pablo po ang nagsulat nito. At siya po ay nakaranas ng hindi magandang karanasan. Meron po nagsasabi na ang dahilan ay meron po siyang karamdaman. At ang karamdaman yon ay sa mata. At kailangan niya po na maging malinaw ang kanyang mata sapagkat siya po ay nagsusulat ng scripture. Subalit ang sabi ng Panginoon, nung siya'y nanalangin ng mataimtim, ang biyaya ko ay sapat sa iyong kahinaan. At yun ang kanyang pinanghawakan. Ang biyaya, ang grace ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, na kahit siya po ay may karamdaman, siya po ang may pinakamaraming isinulat, lalo na po sa New Testament. Ang kanyang kahinaan ay naging kanyang kalakasan dahil sa biyaya ng Panginoon. Grace. Grace. Pag pinag-usapan po natin ng grace, ay ito po ay may tatlong uri ng grace. Ang una po ay saving grace. Ikalawa ay sustaining grace. At ikatlo ay serving grace. Pag sinabi po nating saving grace, ano po ang ibig sabihin nun? Grace na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay maligtas. Tayo ay makatiyak na pagka tayo kinuha ng Panginoon ay tayo pupunta sa langit. Yun po ay nakasulat sa Titus 2, chapter 11. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay sa mga nananampalataya sa Kanya upang sila ay maligtas. Biyaya para sa kaligtasan. Opo, ang kaligtasan po natin ay hindi natin makukuha sa pamamagitan ng relihiyon, edukasyon, mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay makukuha lamang natin sa tinapos ng ating Panginoong Jesucristo. Saving grace. Subalit hindi lamang po para sa kaligtasan ang grace ng ating Panginoon. Ito rin po ay sustaining grace. Pag sinabi po nating sustaining grace sa ating pong buhay Kristiyano, kailangan natin ang lakas. Kailangan natin ang katiyakan ng biyaya ng Panginoon. At yun po ang ating binasa kanina sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Opo, tayo po ay nakakatiyak na ng ating kaligtasan. Subalit ang problema po natin ay ang ating pang-araw-araw na buhay. Tayo po kaya ay magkakaroon ng kalakasan na harapin ang mga problema, iba't ibang challenges ng buhay? Opo. Yun po ang ipinapangako na sustaining grace. Hindi lamang po saving grace, kung hindi sustaining grace. Subalit meron pa pong ikatlo na uri ng biyaya na binibigay sa atin. Yun po ay serving grace. Biyaya sa paglilingkod. Tingnan po natin sa 1 Corinthians 12 verses 6 to 9. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God's work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. Ang background po nito ay binigyan tayo ng grace ng ating Panginoon.
upang ang ating buhay ay magamit para sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang ministeryo. Serving grace. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, itong grace na ito ay binibigay sa atin. Marami pong gifts na ibinigay. At ito po sinasabi sa Romans 12, 1 Corinthians 12, at Ephesians 4. Marami pong grace, marami pong gifts na ibinigay because of His grace upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Opo, magiging stable tayo in the midst of difficulty through this grace. Hindi lamang po ito sa saving grace o sustaining grace, kung hindi serving grace. Sa paglilingkod sa ating Panginoon ay biyaya rin ng Diyos ang makakapagbigay sa atin ng katatagan. Stability in the midst of difficulty through God's grace. Mahilig po tayo sa acrostic at para po ang dahilan po ay para madali itong tandaan. Ang atin pong acrostic o isang one word na meron pong kahulugan ang bawat letra. At yun po ay grace. Ano po ang kahulugan ng bawat word? G. Grasping the pure gospel with clarity. R. Refocusing on God's promises with firmness. A. Aspiring joyfulness with endurance. C. Controlling our will with conviction. E. Expressing confidence on God's grace with consistency. Grace. Tayo po ay magiging stable in the midst of difficulty through God's grace. Pero ano po ang first step na atin pong pag-uusapan upang tayo maging stable in the midst of difficulty? Letter G. Grasping the pure gospel with clarity. May kaugnayan po ang gospel sa atin pong pagiging stable sa ating Christian life. Sa 1 Corinthians 15, 3 and 4, ganito po ang sinasabi. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Ito pong 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4, mapapansin po natin dito na ipinaliwanag ng ating Apostle Paul ang tungkol po sa gospel. Na si Jesus ay namatay ayon sa kasulatan, nalibing ayon sa kasulatan, at nabuhay ayon sa kasulatan. At yun po ang gospel. Pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po ang gospel o good news dun sa bagay na mga yon? Opo, ang ating Panginoon sa Kristo po'y namatay. Ang dahilan, kinuha niya ang ating lugar. Namatay siya para sa ating kasalanan. At tayo po ay ginyastify. Tayo po ay pinawalang sala because of Christ's death. Subalit hindi lamang po tayo ginyastify o pinawalang sala. Tayo rin po ay sinangtify o binabanal. At yun po ang pagkalibing ng ating Panginoon Kristo. Binabanal tayo araw-araw, katulad po ng patay. Hindi po ba pagka namatay at nalibing, hindi naman po kaagad itong nabubulok. Ito po'y unti-unti na nabubulok, nasisira, naagnas. Bagamat wala ng buhay, subalit yung kanyang lumang katawan ay kinakailangan ito na mabulok, at ang pagkabulok nito ay hindi biglaan. Ganon ang atin pong sanctification. Ganon ang ating Christian life. Hindi po bigla na tayo ay magbabago kaagad, unti-unti, subalit tiyak na magbabago tayo sapagkat si Jesus ang susi sa pagbabago. Subalit siya rin po ay muling nabuhay. Nabuhay siya para magkaroon tayo ng pag-asa. At yun po ay kailangan natin upang makapamuhay ng stable in the midst of difficult times na buhay, sa ating buhay na ito. Grasping the pure gospel with clarity. Na kay Jesus lamang tayo maliligtas. Na kay Jesus lamang tayo aasa ng lakas. Na kay Jesus lamang tayo nakasentro ang ating pananampalataya.
grasping the pure gospel with clarity. Sinasabi rin po na dapat nating makomprehend ang pure gospel. Sa Romans chapter 6 verses 1 to 4, ganito po ang sinasabi. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live it in any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. We too may live a new life. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang pinag-usapan po rin dito ay kasi po may mga nagsasabi na ang grace ay kinakailangan. Baka yan ay maging dahilan para magpatuloy ang tao sa pagkakasala. Ang sabi ni Paul ay hindi pwedeng maging ganon. Papaano ka nang ikaw ay patay na sa kasalanan? Lagot na ang impluensya ng kasalanan. Ikaw ay nalibing at ikaw ngayon ay nabuhay. Ibig sabihin, tayo ay naka-identify dun sa nangyari sa ating Panginoong Kristo. Subalit ano po ang purpose ng kanyang pagkabuhay na maguli? Nakasama sa gospel, sa good news. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, kung mapapansin po natin sa verse 4 ng chapter 6, ano ang purpose ng resurrection? Ang sabi po rito, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. We too may live a new life. Nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo upang tayo ay magkaroon ng panibagong uri ng buhay. Yon ang magiging resulta ng paniniwala natin sa gospel. Makakapamuhay tayo ng may kalinisan. Sapagkat yun po ang effect ng pagkabuhay na maguli ni Kristo na siya nating pinaniwalaan. Kung mapapansin po natin, malinaw ito. Sa mga alagad, hindi po ba? Nung sila ay sumusunod pa lamang kay Kristo, ay kung ano-ano ang kanilang mga pagkakamali. Subalit nung nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo, sila ay nagkaroon ng kabanalan sa kanilang buhay at halos po lahat sila namatay sa persecution. Na-endure nila ang persecution. Namuhay sila ng may kalinisan sapagkat ang pagkabuhay na maguli ni Kristo ay kanilang pinaniwalaan. Importante po ang perception sa gospel upang tayo ay magkaroon ng stability in the midst of difficulty. Sinabi po rin sa Galatians chapter 1 verses 7 to 8 na huwag nating i-pollute ang gospel. Basahin po natin sa Galatians chapter 1 verses 7 to 8. Which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to prevent the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Ang puntos po ng Apostol San Pablo sa kanyang isinulat, pag merong nangaral ng ibang ebanghelyo sa aming ipinapangaral, sila'y susumpain. Sila'y susumpain. Ano po ang ibig sabihin? Ang gospel ay hindi dapat dagdagan o hindi dapat sobrahan. Ang gospel, yun lamang po ang source para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at maging stable sa ating Christian life. Meron pong effect ang gospel sa ating pamumuhay araw-araw. Katulad ng sinabi po ni Paul, ang biyaya ba ay magiging lisensya sa pagkakasala? Hindi. Sapagkat si Kristo ay namatay, nalibing at muling nabuhay at ganun ang epekto sa inyo. Kayo ay patay na sa kasalanan, kayo ay nalibing na at kayo ay nagkaroon ng bagong buhay sa kanyang muling
pagkabuhay at hindi dapat ito mapollute. Ang background po nitong Galatians ay meron pong mga Judaizers na pumupunta po doon sa kanilang fellowship at nagsasabi, okay lang naman ang palataya ko kayo kay Kristo. Subalit, sundin ninyo ang kautusan. Walang masama sa kautusan. Subalit kung ang kautusan ay ating aasahan sa ating kaligtasan, hindi po pwede. Sapagkat ang kautusan ay ibinigay para makita natin ang ating karumihanan. Subalit hindi tayo mababago ng kautusan. Ang babago po sa atin ay si Kristo na atin pong dapat sampalatayanan sapagkat siya po'y namatay para bilhin ang ating kasalanan. At muli siyang nabuhay para makalakad tayo ng panibagong uri ng pamumuhay. Tandaan po natin, ang gospel, ito ang paraan kung ating sasampalatayanan ay magiging stable tayo in the midst of difficulty. At sabi po din sa Romans 8:32, ang gospel ay makapagbibigay sa atin ng strength in facing life's difficulty. Sabi po sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Kung ang kanyang anak ibinigay sa atin, hindi ba niya kayang ibigay ang anumang ating pangailangan? Maging kalakasan sa pagharap sa difficult times na ito? Tandaan po natin, ang gospel ay pagbibigay ng anak ng Diyos para sa atin. Napakahalagang pagbibigay. At maibibigay din niya sa atin ang stability in the midst of difficulty. Si W. Tozer ay nagsabi ng ganito, Grace is the good pleasure of God that inclines Him to bestow benefits on the undeserving. Grace is the good pleasure of God that inclines Him to bestow benefits on the undeserving. Hindi lamang po ang tamang perception sa gospel ang magbibigay sa atin ng stability in the midst of difficulty, yung mag-grasp natin ang pure gospel with clarity. Ang ikalawa pong letter, R, refocusing on God's promises with firmness. Refocusing on God's promises with firmness. Tayo po ay magiging stable sa atin pong buhay Kristiyano kahit na po may difficulty tayo naranasan kung ang atin pong isipan ay nakapokus sa pangako ng ating Diyos. Refocusing on God's promises with firmness. Tingnan po natin sa Romans chapter 4 verses 20 to 21. Yet, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Mapapansin po natin ang apat na bagay sa talatang ito. Una, trusting God for His promises, and do not waver through unbelief. Be strengthened in faith, giving glory to God. Be fully persuaded on God's power to do His promises. Ang background po nito ay si Abraham. Si Abraham na dineclare na righteous because of his faith. At dahil sa pananampalataya niyang iyon, nagkaroon siya ng lakas na sampalatayanan ang mga sinasabi ng Diyos. Particularly, si Sarah ay manganganak. At nanganak si Sarah, subalit meron pang pinagawa ang Diyos. Ipinahahandog si Isaac. Subalit, si Abraham ay sumunod sa Diyos kahit mahirap sa kanya. Why? Kasi po, nag-focus siya sa promise ng God.
Ang Diyos ang kanyang pinaniwalaan at nakita ito sa kanyang aksyon na kahit ihandog ang kanyang anak, pinaniniwalaan niya na kaya ng Diyos na magbigay pa ng maraming anak. At hindi niya naintindihan kung bakit ipinahandog ng Diyos ang kanyang anak. Subalit kanya itong ginawa sapagkat nananampalataya siya sa Diyos. Ipinakita ng Diyos kay Abraham na totoo ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang kanyang pananampalataya ay nakita sa kanyang gawa. Subalit, ano ang kanyang naging kalakasan? Pinokus niya ang kanyang mind sa promise ng Diyos. Ang konsentrasyon ng kanyang isip hindi sa kanyang magagawa, kung hindi sa magagawa ng Diyos. Ano po ang kaugnayan nito para maging stable in the midst of difficulty? Ito po ay sampalatayanan natin ang kakayahan ng Diyos para tayo ay maging stable. Napakarami pong pangako ng Diyos na ating panghawakan. At tayo po magiging stable in the midst of difficulty. Stability in the midst of difficulty through grasping the pure gospel with clarity and through refocusing on God's promises with firmness. I-focus po natin ang atin pong isipan sa pangako ng Diyos. At kung ipinopokus natin ang atin pong isipan sa pangako ng Diyos, ang number 1 na resulta nun, peace, joy, in spite of. Ay katlo pong letra na atin pong kukunin sa acrostic na grace. A, aspiring joyfulness with endurance. Aspiring joyfulness with endurance. So 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Obserbahan po natin na posible pala na magkaroon ng joy in spite of hardship. Pwede po. Subalit yung joy ay makukuha lamang kung i-educate natin ang ating sarili na maging joyful. Self-education po ang pagkakaroon ng kasiyahan in spite of hardship. Paano natin gagawin yon? Ipo-focus natin ang ating isipan hindi sa mga mabibigat na bagay na ating naranasan, ipo-focus natin ang ating isipan sa ating Panginoon. Di po ba nakasulat sa Isaiah 26:3, Thou dost keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. Kung ipo-focus po natin ang ating mind sa pangako ng Panginoon, ang resulta nun, peace and joy in spite of hardship. Subalit kinakailangan po rin nating manalangin, pray continually in all situations, and be thankful in everything through self-education. Ito pong pagpapasalamat ay isang attitude na ng isang tao na tumitingin sa sovereign will of God. Ang God po ay sovereign. Meron siyang kalooban na kanyang inaalaw. Hindi para sa ikasasama natin, kung hindi sa ikabubuti natin. Mabuti ang Diyos. Nagmamahal ang Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. At kung meron mang mga difficult times na tayo naranasan, kaya niya tayong bigyan ng joy in spite of. Aspiring joyfulness with endurance. At letter C, controlling our will with conviction. Yung will po natin, yung kagustuhan natin. We have to desire to follow God's
God always. Sa Psalm 40 verse 1, I desire to do your will, my God. Yung will po natin ay pakontrol natin sa ating Panginoon with conviction. At ano po ang magiging resulta nito? Ang resulta po nito ay magiging stable tayo in the midst of difficulty. We have to let God to control our lives. Controlling our will with conviction. Opo, magiging stable tayo in the midst of difficulty by grasping the pure gospel with clarity, by refocusing on God's promises with firmness, and by aspiring joyfulness with endurance, and controlling our will with conviction. Controlling our will with conviction. Sinasabi po sa Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ano po ang ibig sabihin? Ang atin pong will ay ibigay natin sa ating Panginoon at huwag tayong mag-alala sa mga mangyayari sa kinabukasan. Ano po ang logic at psychology, yung psychology ng ating Panginoon Kristo, bakit ito ang kanyang inutos? Alam niyo po, ganito po. Kung tayo ay magwo-worry sa ating future, mapaparalyze tayo ng pagwo-worry sa ating future. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng worry? Ang ibig pong sabihin ng worry ay choking. Para kang sinasakal. Napaparalyze ka sapagkat inaalaala mo ang mga bagay na hindi mo kayang lutasin. Kaya pala sabi ng Panginoon, therefore do not worry. Do not worry. Sapagkat ang Diyos ang may control ng mga pangyayari sa ating buhay. Ipakontrol natin ang ating will. Magkakaroon tayo ng stability sa ating buhay kahit na po may difficulty. At ano po ang huli? Ang huli po ay letter E, expressing confidence on God's grace with consistency. Expressing confidence on God's grace with consistency. Sa Hebrews chapter 4 verse 16, ganito po ang sinasabi, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of needs. Napakagandang talata. Ang konteksto po nito ay, ang sumulat ay ina-expound ang ating Panginoon sa Kristo na siya po ang ating great high priests, ang eternal priests. Ano po ang trabaho ng saserdote nung kapanahon ng Old Testament? Ang trabaho po ng saserdote ay namamagitan sa tao patungo sa Diyos. Ang ginagawa po ng mga high priest ay pinakikinggan ang kanilang mga hinanaing at mga kasalanan. At maghahandog sila ng hayop. Kung ikaw ay may kaya ay lamb o sheep. Subalit kung ikaw ang mahirap ay bato-bato o kaya ay pigyon o kalapati. At kukunin ng dugo noon at ilalagay sa Holy of Holies, doon sa throne of grace. At pagka naibisik ang dugo doon, matatakban ang galit ng Diyos doon sa tao na naghandog. Subalit alam niyo po ba sa Matthew, nung namatay ang ating Panginoon Kristo doon sa cross, nang sinabi niya, naganap na, nahati ang kortina ng templo
Yun doon po nagwiwisik ang mga saserdote, kataas-taasang saserdote ng dugo na ibinibigay ng mga nagsipaghandog para mahupa ang galit ng Diyos. Subalit alam niyo po ba nung namatay ang ating Panginoong yon ay nasira, nahati sa dalawa. Nang ibig sabihin noon ay tapos na ang ipinapakitang katotohanan noon. Sapagkat ang ating Panginoong siya na ang eternal high priest. Hindi na sa templo na pisikal, doon sa langit na nire-represent tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na bagamat Diyos ay nagkatawan tao. Nagkatawan tao siya upang maranasan ang ating nararanasan. Siya'y inapi, nagutom, nauhaw, tinukso. Subalit hindi siya nagkasala. At dun sa cross, kinuha niya ang lahat ng ating pain. Pagkatapos, nung siya namatay, muli siyang nabuhay at pumunta siya sa throne of grace. Siya ang namamagitan sa atin sa harapan ng Diyos Ama. At kung tayo ay lalapit sa Kanya, tutugunin tayo ng ating Panginoon. Magkaroon lang tayo ng confidence sa Kanya. At ibibigay ang ating pangailangan in times of our needs. We need to give our full confidence on His grace, and we will receive mercy and find help in times of our need. Mga kapatid, posible ba na tayo ay maging stable in the midst of difficulty? Opo, pwede. Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Kristo. Ano ang dapat nating paniwalaan hinggil dito? Upang magkaroon tayo ng stability in the midst of difficulty. Magkakaroon tayo ng stability in the midst of difficulty through what? G, by grasping the pure gospel with clarity. R, by refocusing on God's promises with firmness. A, by aspiring joyfulness with endurance. C, controlling our will with conviction. And E, expressing confidence on God's grace with consistency. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa amin na dapat ay tumingin kami sa iyong biyaya upang maging malakas sa panahon ng mga challenges ng buhay namin. Salamat po kay Jesus Christ na ipinagkaloob mo na napaka taas ng presyo ng biyaya na ibinigay mo sa amin, si Jesus. At iyong sinabi sa iyong salita, kung ang anak ko ay binigay ko, gaano pa kaya ang inyong mga pangailangan? Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin maging stable in the midst of difficult times na ito. Salamat po kay Jesus Christ na nasa amin ngayon at through your Holy Spirit na nag-e-energize sa amin para harapin ang iba't ibang challenges ng buhay. Salamat po sa peace, sa joy, sapagkat alam namin ito ay bunga ng aming paniniwala kay Jesus Christ. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin pong pinag-aralan ngayong umaga ang tungkol po sa stability in the midst of difficulty. At atin pong tinalakay ang importansya ng grace. At meron pong acrostic ang grace. G, grasping the pure gospel with clarity. R, refocusing on God's promises with firmness. A, aspiring joyfulness
with endurance. C. Controlling our will with conviction. E. Expressing confidence on God's grace with consistency. Importante po ang grace sa ating pong Christian life. Sa ating pong pagkaligtas sa saving grace, sustaining grace, at serving grace. At meron po tayong mga guiding question para po sa ating mga life group o sa ating pong discussion group. At narito po ang guide questions for our discussion. Ang una po, ano ang kahulugan ng biyaya or grace? Sino ang biyaya ng Diyos sa mga tao at bakit? Ikalawang tanong, papaano gumawa ang biyaya ng Diyos sa buhay ng tao patungkol sa kaligtasan o salvation, pagbabago ng pagkatao o transformation, at paglilingkod sa Diyos o service? At ang ikatlong tanong, ano-ano ang kailangan mong gawin upang maging matatag at matagumpay sa gitna ng kahirapan kaugnay sa biyaya ng Diyos? At ang huling tanong, paano mo ito isasagawa sa sitwasyon mo ngayon? Ito po ang mga guiding questions at makakatulong po ito para po magkaroon ng masustansyang pag-aaral sa inyong grupong pinabibilangan. Ngayon po ay Pastors Month, Pastors Recognition. At maganda po na alalahanin po natin ang ating mga pastor sa iba't ibang kaparaanan. Sila po ay nagpapagal, sila po ay nagkakaroon ng pag-aalaga sa inyo kahit na po sa pandemic na ito. At just recognize them. Kahit na po tawagan at magpasalamat o magbigay kayo ng anumang uri na alaala sa kanila, ito po ay malaking encouragement para po sa ating mga manggagawa. Gawin po natin ito sapagkat ito ay nararapat bilang mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patnubayan mo po ang aming mga pastors. Tulungan mo po na igalang namin sila. Irespeto, bigyan ng pagmamahal, at kalingain, at bigyan ng magandang reputasyon sa paningin ng iba. Bigyan mo po ng kalakasan sila na galing sa iyong biyaya at magpatuloy sa paglilingkod hanggang sa kanilang harapin ang kanilang tagapagligtas. Tanggapin ninyo ang mayamang pagpapala ng Diyos Ama, ang walang hanggang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo ang maghari sa inyo hanggang sa makita natin siya ng mukhaan. Amen and Amen. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Rejoice!